naririto. Mapagpalang araw po sa atin lahat. Ilang araw na lang, Merry Christmas na po talaga. Pwede pong sabihin niyo po sa dalawang katabi ninyo, Merry Christmas. Sabihin niyo din po na nasa likod niyo, Happy New Year! Amen. Alam niyo po, salamat sa Panginoon dahil I would also like to take this opportunity po na pasalamatan ng lahat po sa atin dahil last Friday po ay naging successful ang ating pong gawain sa ating pong candlelight service last December 20, 2024. At grabe po ang ginawa ng Panginoon together with all our pastors, leaders, at lahat po kayo na naroroon. Alam niyo po, ang saya-saya. Ang saya-saya dahil alam po natin na truly indeed, malinaw po sa atin, we are able to receive the love, joy, peace, and hope that comes from God dahil ang bottom line, ang pinaka-highlight talaga ng bawat celebration ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen? Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Once again, we would like to welcome each and every one of you po sa tahanan ng Diyos wherein wala po tayong tinataas kundi si Lord sa lugar po na ito. And sabi nga kanina ni Coach MM, our conference will be on January 21, 2025. Isipin niyo po yun 1-25-25. Hindi niyo makakalimutan, madaling tandaan. At pabaunan din po natin ang ating po mga sarili dahil pagpasok po ng taon ng 2025, truly indeed, may direksyon, may gagawin po sa atin ng Panginoon. At sino po dito naniniwala, greater things are yet to come. Amen? At kung pinatunayan po ng Diyos na siya po ay naging tapat at pinanghawakan po natin. Kaya wag po kayong mawawala dahil dun mismo sa araw din po na yun, hindi lang natin i-celebrate ang atin pong anniversary. But that day din po ay tatanggapin po natin yung magiging prophetic word po natin as a church for the year 2025. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, don't miss it. Yung iba sa inyo, for sure, I'm sure, Pasko na po, tsaka New Year, 200 pesos. Sino po dito naniniwala maliit na bagay lang? Sabi mo ulit sa katabi, maliit na bagay. Marami na po kayong napamaskuhan po noon. Maliit na bagay ang 200 kumpara sa gagawin ng Diyos sa atin pong mga buhay. Amen? At alam niyo po, 2024, hindi po lingid sa inyo that the prophetic word that we have received for this year ay ano po? God is able. And totoo po yun. Sino po dito naniniwala from January hanggang December naranasan natin that God is indeed able. Amen? At hindi rin po lingid sa inyo. Alam niyo po, I also would like to give you an update. 2024, beginning pa lang ng taon, first quarter pa lang ng taon, alam po natin yan. Isa sa mga pinapanalangin po natin as a church ay yung matugunan at masagot na yung atin pong matagal ng pinapanalangin at yun po yung ating church lot. Well, take note po mga kapatid, bayad na po buong buo ang atin pong church lot. Palakpakan natin ang Panginoon. At alam nyo, kasi kami na nasa leadership, sa pastoral team, we can't contain this excitement because we want to share to you po, alam niyo bago tayo mag-celebrate ng araw ng Kapaskuhan, we also would like to share you a good news. Sabi mo sa katabi mo, good news. We're excited to share you an update po kung ano nang nangyayari sa atin pong church lot project po. And let's watch this video.
This is now the update of our church building. At salamat sa Panginoon. Alam niyo, credits, pakita natin yung picture ng atin pong church building. Credits po sa ating, of course, our very own architect, Francis Casaba. Ilang sleepless nights po yan. Pero alam niyo po, I would just like to, share to you. Kung mapapansin po ninyo, balik tayo from the start. Makikita po ninyo na yung hugis po ng atin pong lote ay hugis L. Sabi mo sa kanila, L. Hindi, alam nyo, hindi aksidente yun nung nabili po natin. Tama po ba, Coach Bet? It's not an accident. Na nung nabili po natin yung lupa po, hugis L na po talaga siya. At ngayon kasalukuyang tinatapos pa rin po yung pinaka-blueprint natin. Sa susunod po niyan, as we give you an update, we will also gonna show you kung ano po yung magiging nilalaman inside. Bakit? Kasi you deserve to know it. Amen po ba? Bakit lahat po tayo ay kabahagi po ng ginagawa ng Panginoon sa atin pong simbahan? So kung mapapansin po ninyo, dito po sa side na ito, can you show that part, yung nasa right side? Yung pinaka-right side po natin, the other one. The other one. Ito po, ayan. Yung nasa bandang kanan po will be our worship hall. So that will be seated by how many person, Coach Francis? 500 people po ang kasya po dyan. Hindi na natin kailangang magrenta pa, hindi na natin kailangan pa pagka may mga big events po tayo, dyan na po natin gaganapin yan lahat. To God be all the glory. At dito po naman sa pinaka-entrance po natin, ayan, kanino po kayang sasakyang nakapark na yan? Praise the Lord. Sa pinaka-entrance po natin, makikita nyo po, bungad na bungad pa lang, magiging reception area po natin. There will be rooms and office po, kids church, mapupunta din po dyan. And rooms for or conference hall sa mga fewer or minimal gathering at mga life group lounges. Praise the Lord. Para dyan na po tayo lahat. At kung mapapansin po ninyo, dito naman sa kabilang side ng building, ayan po, yung pinaka-entrance po sa pinakagitna, dahil atin pong huhukayin yung pinakalupa po ng lote po natin, magkakaroon po tayo ng basement para sa parking po natin. Palakpakan natin ng Panginoon. So fully paid na po ang atin po church lot, and we will definitely update you starting January 2025 kasama po sa gagawin ng Panginoon, and of course with the help of the team and with your help at the same time, mga kapatid. Alam niyo po, sisimulan na po natin yung phase 1 ng pagko-construct po ng building po natin. To God be all the glory. Alam nyo, hindi pa nga po nagsisimula ang construction, pero alam nyo po, may mga nagbe-message na po kay Pastor, at nagsasabing, Pastor, sagot na namin ang pagpapahukay ng lote para sa underground basement. Sagot na rin namin ang lahat ng bakal na gagamitin sa construction. Alam nyo po, wala pa, hindi pa naitatayo, pero si Lord nagpo-provide na. Amen po ba? Because why? The God that we serve is able. Amen po. Kaya isama niyo po sa panalangin, mga kapatid, you're part of this, we're all part of this po, of what God is doing. At dyan po yan, itatayo po ang atin pong church lot sa bahay pare. Taas ang kamay ng mga taga-bahay pare. Praise the Lord. Walking distance na lang para sa inyo. Gigising na lang kayo. Wow, nasa church na ako. And for some of us, alam niyo po, grabe, accessible na po ito for every one of us once na maitayo po ito. We will proceed to it starting 2025, little by little, para makagather na po tayo po doon. And just imagine, every Sunday, one service na lang po tayo, malakihan, sama-sama na po tayo doon. To God be all the glory. Kaya, mga kapatid, if the Lord is speaking into your hearts, the Lord is knocking to your hearts at sa pagpasok ng taon ng 2025, if you want to be part of what God is doing in our church building po, please, kindly just take a picture of our bank details po. Diyan po lahat mapupunta. Magkaiba po ang atin pong bank sa atin pong tithes and offering, and at the same time sa atin pong church lot. So lahat po ng mga proceeds po na mapupunta po dito will only go to our church building project. Amen po? So, sama po natin sa panalangin, but of course at the same time, malaki man yan, maliit man,
Pero pag pinagsama-sama at pinagtulong-tulungan po natin, whatever it is that you can help po para po makapag-start po tayo at maituloy po natin ang construction po ng atin pong building, please do so po. And of course, si Lord na po ang bahalang mag-bless po sa bawat isa po sa atin. Amen po? And can we just start to pray for this before we end this year? Pwede po bang inaanyayahan ko po ang lahat po sa atin na tumayo? Can I call on po Pastor Rose who represent the pastors, the leaders po, core leaders, and even the intercessors. Pangunahan po tayo sa panalangin ni Coach Beth as we pray for this. Pwede po ba tayo maghawak-hawak kamay po as we pray for our church building? Hallelujah. Can we call on all the core leaders right now? Praise. Hallelujah. Hallelujah. Lahat po ng intercessor at ang ating core leaders. Hallelujah. Ating pong intercessor. Hallelujah. Tayo po ay magsasama-sama na magpasalamat sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Sapagkat yung ating Diyos na pinaglilingkuran ay able. Hallelujah. Sinamahan po tayo. Hallelujah. Ng ating paghahanap ng lahat. Hallelujah. Yung struggle po natin. Sinamahan po tayo ng Panginoon hanggang sa nabayaran po natin. Hallelujah. At ngayon, atin na pong be-built next year po. Hallelujah. By faith. Amen. Hallelujah. Kaya magpapasalamat tayo sa Panginoon. Hallelujah. We praise you, Jesus. We magnify your name, O God. Hallelujah. 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 Maraming salamat po, Panginoon. Sa patuloy mo po, Panginoon, ginagawa, Panginoon, sa aming church, sa aming church, O Jesus. Maraming salamat po sa pagsama, Panginoon, sa amin. Maraming salamat po na hindi mo kami iniwan. Hindi mo kami pinabayaan, O Lord God. Maraming salamat po sa pag-guide, Panginoon, sa amin. Na patuloy ka pa, Panginoon, hallelujah, na kami po ay tinuturuan, Panginoon, at minomold, Panginoon, hallelujah, sa aming Panginoon, hallelujah, na nalalapit, Panginoon, na building ng aming church, Panginoon. Lord God, naniniwala kami, Panginoon, kung paano mo kaming sinamahan, Lord God. Nung kami po, Panginoon, naghahanap, Panginoon, ng lote, Panginoon, O Lord God. Sasamahan mo po kami, Panginoon, hanggang maitayo, Panginoon, ang mga pundasyon ng simbahang ito. Oh God, hallelujah, hallelujah. Lord, maraming salamat, oh Jesus, sa bawat isa. Lord, sa lahat ng mga ginamit mo, Panginoon, yung po, Panginoon, lahat na naging tapat sa iyo, oh God, hallelujah, ng sa-serve, Panginoon, sa iyo, sa pagbibigay, Panginoon, oh Lord God, sa project na ito, Jesus. And Lord, naniniwala kami, Panginoon, patuloy mo po kaming gagamitin. Patuloy ka, Panginoon, hallelujah, nagagamit, Panginoon. We don't know, Panginoon, pero by faith, Panginoon, hallelujah, patuloy po kaming nananalangin, Panginoon, na ang blessing mo, Panginoon, hallelujah, ay patuloy na dadaloy, Panginoon, sa Light Church family, Panginoon. Hallelujah, yung pagpapala mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa ay patuloy na dadaloy, O Jesus. Nang sa ganon, Panginoon, hallelujah. Hallelujah, kami po, Panginoon, ay sama-sama, O Jesus. Hallelujah. Natatayo at maninindigan, O Lord God, hallelujah, na Panginoon, yung promise mo, Panginoon, sa amin, O Lord God, ay amin pong matutungtungan. At kami pong lahat, Panginoon, ay sama-samang magpupuri sa iyo, Lord God. Hallelujah. Panginoon, napakadakila mo. Tunay nga po, Panginoon, hallelujah. Sa iyo po, Panginoon, lahat ng ito, Jesus, hallelujah. Sa lahat, Panginoon, na ito, Panginoon, sa iyo lahat, Panginoon, O Lord God. Patuloy ka namin pupurihin, patuloy ka namin paglilingkuran, at sama-sama po kami, Panginoon, O Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Sama-sama po kami, Panginoon, buong Light Church. Hallelujah. Ang congregation, O Jesus, ang aming mga minamahal na pastors, Panginoon, at ang aming mga core leader, Panginoon, hallelujah. Lord, patnubayan mo po ang bawat isa, O God. I-bless mo po, Panginoon, ang lahat ng kanilang hanap buhay, O Jesus. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, O Jesus. At patuloy, Panginoon, ka naming pupurihan
at sasambahin at itataas. Hallelujah. Sa iyo ang mataas na papuri at pagsamba. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Pakisigaw po, God is able. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, makakaupo na po tayo ngayong araw po na ito. Thank you so much po. Amen. Praise God. Hallelujah. There is really a true reason of this celebration. Napakadami po nating dahilan para po tayo ay magpuri, para po natin i-celebrate ng magandang-maganda ang Kapaskuhan. Amen? Ilang araw na lang po bago po magpasko? Ilang araw na lang po. Yung iba parang hindi, kailan ba? 2, 3, 1, ano po? 3 days. Sabi mo sa katay mo, 3 tulog na lang. Natutulog pa po ba kayo? And this week, alam niyo po, simula mamaya, I'm sure yung ilan po sa inyo, maaaring pupunta ng probinsya. Sino po dito uuwi ng probinsya? Yung mga uuwi po ba ng probinsya? Meron po ba? Ayan, may mga uwi ng probinsya. Sino pa po? Ilan sa atin starting later, bukas, sa mga susunod na araw, busy na yung katabi mo, mamimili na yan. Last minute shopping, last minute luto. Totoo po ba yun? Ilan sa atin, sobrang busy na yung iba sa atin, nakaplano na po, nakaset na sa atin. Maaring ilan sa inyo gusto nyo mag-celebrate ng Kapaskuhan, kayo lang ng pamilya, just to go out of town and everything. This is the Christmas week na po. Pero bago po natin i-celebrate ang araw ng Kapaskuhan sa araw po ng 25, I know that we've been celebrating it every single day because of what Jesus Christ has done for us more than 2,000 years ago. Pero nais ko lamang pong ibahagi po sa inyo ang mga ilang kaganapan po na nangyari before po nung kapanganakan ng ating pong Panginoong Hesus. At ano po ang ating pong matututunan po dito? At ang ating pong passage ay matatagpuan po in Matthew chapter 1. Matthew chapter 1, verses 18 to 23. Paparaphrase ko po sa inyo and then along the way po, we will go and papasadahan po natin ito pong passage po na ito. At ito pong portion ng story po na ito, pagdating sa Kapaskuhan, especially in the book of Matthew chapter 1, ay isa pong napakalaking palaisipan dahil dito po tayo makakakita ng pangyayaring hindi inaakala ng tao. Dito po tayo makakakita, dito sa passage po na ito, in the book of chapter 1 ng Matthew, hindi planado ng tao, yet makikita po natin, though it has been prophesied, predicted since the Old Testament, at planado na ito, alam na ng Diyos Ama, alam na ng Panginoong Hesus kung anong mangyayari sa Kanya. But in the human perspective, kung sa perspektibo lamang po ng tao, this was something unexpected to them. Kaya po ang title ng ating pong pag-uusapan ngayong araw po na ito ay pinamagatan po nating Unexpected Christmas. Unexpected Christmas. Tanungin ko kayo, sino po dito ang magali at mahilig magplano? Taas ang kamay. May mga kausap po ba akong mahilig magplano? Yung bang July pa lang nakaset na lahat ng plano mo hanggang December? September pa lang pero feeling mo December na. Kailangan pagpasok ng January may plano na lahat yan. Totoo po ba yun? Kaya nga iba sa atin talaga namang kahit na kumolekta ng pagkadami-daming stickers sa Starbucks, makakuha lang ng planner para lang sa January. Totoo po ba yun? Ang dami nating gustong nasa isip natin. January pa lang, iniisip na po natin, nagpa-plot na tayo ng plano hanggang sa matapos ang taon. Ganun po tayo eh. Gusto natin laging may plano. Totoo po ba yun? Gusto natin lagi may kaakibat na kailangan bago ko gawin ito, nakaplano na ang lahat. Pero, mostly, I'm very sure na marami din pong nangyari sa buhay mo na wala sa plano. Totoo po ba yun? Taas sa kamay na nakaka-relate po doon. Sabi mo sa katabi mo, relate much. Yung sa dami-dami ng plano na nilagay mo, sa notebook mo, sa notes mo, nilagay mo pa sa kalendaryo mo, para bang, Lord, bakit ganun? Parang niisa doon, parang walang nangyari. Totoo po ba yun? At mostly, napakarami ding pangyayari sa buhay po natin na hindi natin inaasahan. Mga nangyari ng taon ng 2024, I don't know about you, maybe for some of you, di mo in-expect, pero isa sa mga nangyari sa buhay mo, maybe for some of us, nawalan ng trabaho,
Some of us, hindi mo expected. Wala sa plano mo, wala sa kalendaryo mo. Something has happened to your family, hindi mo in-expect. Totoo po ba yun? Maaring itong taon na ito, you don't know, 2024, kanina may kausap ako, they're in a relationship for 6 years, pero this year, 2024, hindi niya in-expect, wala sa plano niya, nag-break din sila. Sabi mo sa kabilang, iba naman sa atin, wala talaga sa hinagap natin na mag-settle sa buhay, pero ilan naman sa atin, kung may mga ilan na nag-break, mayroon din naman itong taon na ito, kinasal. Meron ka bang katabing kinasal? Wala pa, okay. Ilan naman sa atin, wala sa kalendaryo, pero magugulat ka na lang, October, November, nanganak na, buntis pala. Wala sa plano, sabi mo sa katabi mo, ikaw ba yun? Totoo po ba? At for sure, yung ilan po sa atin, na mga nagplano, at may mga nangyaring hindi po natin inaasahan, totoo po ba, mostly sa mga nangyari na yon sa buhay po natin ay nag-shake ng pananampalataya natin sa Panginoon. Why? And as we go back to this passage, to the Word of God, makikita po natin na ang mismong kapanganakan ng Panginoong Hesus, in the world's perspective, in human's perspective, ay actually hindi inakala ng tao. Though they were anticipating it, pero ang ine-expect nila, grabacious, bonggacious. Ang ine-expect nila talagang, kumbaga ang darating na hari, ang darating na Misaya, yung kumbaga parang, alam mo yun yung parang may pasabog na, ay, alam namin, ito na, expected namin, ito ang darating na Savior. Ang expected namin, ito ang darating na hari. But, just imagine, no, Jesus came here on earth more than 2,000 years ago on a normal day. Sa, hindi ine-expect in a human perspective, even sa buhay po ng kanilang, kumbaga, na ginamit ng Diyos na si Mary at si Joseph. Are you here with me? Just imagine, Mary, on a normal day, kumbaga, isang dalaga, walang ibang nasa isip kundi, alam mo yon, taas na kami ng mga dalaga po dito. Parang ayaw nyo aminin, wala po bang dalaga dito? Sige po, taas nyo po, para proud na proud, dalaga. Taasan ka, parang ayaw magtaas sa mga dalaga. Kung ibahin ko po kaya yung tanong, taas kami ng mga dalana. Mary po, hindi pa dalana, dalaga pa lang siya. Just imagine, on a normal day, kilala na si Lord Maaring isa siya sa mga taong nasa synagogue during that time, nasa temple during that time. Kilala si Lord. Maaring during that time, siguro kung dadali natin sa generation natin ngayon si Mary, dun yung tagpo na busy-busy siya mag-serve sa Lord. On a normal day, simpleng Sunday, hanggang sa isang araw, na-meet niya bigla si Joseph. Yee! Na maaring isa perspective niya, nakakatawa, madaling makipag-usap, passionate, at higit sa lahat, cute. Diyan po ba kayo? Nag-a-anticipate sila kasi ang nasa isip nila, though alam nila na merong Messiah na paparating, pero just imagine, kahit si Joseph, ina-anticipate din po ito Dahil pareha sila, Mary and Joseph, both love God. So, ibig sabihin, mga kapatid, nung nagsisimula pa lang po si Mary at saka si Joseph, kung babasahin po natin yung passage, and according to maybe to their history, for sure, nandun sila sa point na nagkakamaigihan po sila. Siguro kung dadalhin din natin sila in our generation today, nasa dating stage sila, hanggang sa umabot na sa point ng buhay nila, nagde-date na sila, nagkakakilala na sila, until one day, naglakas loob na itong si Joseph na magsabing, lumuhod, at sinabing, will you marry me? Sa iba, siguro, in that time, siguro sa ilan, mga kababaihan, they will not take it seriously. But for Mary, because Mary is, kumbaga, nakakilala na sa Panginoon, may commitment sa Panginoon, dedicated sa Panginoon, definitely, yung salitang marriage for her and for them ay very serious po yan. Totoo po ba? So, ibig sabihin, dahil parehas silang committed sa Panginoon, even si Mary, panlado na
After kong mag-say ng yes sa kanya, siguro sa isip ni Mary, paplanuhin na natin ang lahat. Kasi alam nila yun eh. After ng kasal, getting settled, establishing, starting the family, magkakaanak, magkakapamilya, building the house, building kung ano pa man yung dapat nilang i-build. In short, nagbi-build na sila ng future nila. Planado na. Sabi mo sa katabi mo, planado na. Tapos ito na. Pagdating ng verse 18 ng chapter 1, basahin po natin. I want to read first in the English translation. Sabi po dito, this is how the birth of Jesus, the Messiah, came about. His mother, Mary, was pledged to be married to who? To Joseph. But before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Isipin niyo po yung mga kapatid, verse 19. Because Joseph, her husband, was faithful to the law and yet did not want to expose her to public disgrace, he had in mind, ang ano daw pong plano ni Joseph? Ang divorce her quietly. Basahin po natin in the Pinoy translation, verse 18. Ganito ang nangyari. Nung pinanganak si Jesus Christ, nakatakda ng magpakasal. Ang nanay niyang si Mary kay Joseph. Pero, kita niyo po nakaplano na. Sabi mo sa katabi mo, may plan. Tapos biglang papasok yung salitang pero. May plano ka na eh. Meron ka ng bucket list mo 2024. Pero, ito na po, nangyari. Ano po nangyari? Pero bago pa sila magsama, nalamang buntis si Mary dahil sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Verse 19, mabuting tao si Joseph at ayaw niyang mapahiya si Mary. So binalak niyang hiwalayan si Mary ng palihim. Just imagine. May plano ka na to settle, may plano ka na to establish. At totoo po ba yun? Ang salitang pag-aasawa ngayon, naiintindihan ko na kasi nakaisang taon na eh. Finally, di ba? Sasabi ko, pero ang dami pa naming taon na pagsasamahan ni Coach mo, pero sila magsisimula pa lang sila. Are you here with me, mga kapatid? Maaari siguro dumating sa point nung nalaman na ni Mary na buntis siya through the Holy Spirit. Nag-uusap sila ni Joseph for sure. At sinabi niya kay Joseph for sure, Joseph, take note na hindi pa po sila kasal. Take note. Sinabi niya, buntis ako. Sa mga kalalakihan, makarinig po ako ng side po ninyo, yung taong minamahal mo, what? Yung taong minamahal mo, biglang sasabihin sa'yo, nagre-ready pa lang kayo, tapos sasabihin sa'yo, buntis ako. Siyempre, iisipin mo, hindi pa tayo nagsasama. Kasi sabi ng Bible hindi pa sila nagsasama. Hindi pa sila magkasama. So definitely, nasa isip na kaagad ni Joseph, paano ka nabuntis? Sino ang nagbuntis sa'yo? Are you here with me? So sabi niya, it's through the Holy Spirit. Kinausap ako ng angel eh. It's the Holy Spirit. Siguro kung titignan natin yung side ni Joseph, ano kaya tingin niyo mararamdaman ni Joseph? Mga kalalakihan, pwede po bang bigyan niyo po ako ng, anong tingin niyo po naramdaman ni Joseph? Sige po, sagot po kayo. Pwede po. Tate Edor, ano po tingin po ninyo? Disgusted. Wow, grabe English po yun Disgusted. Ano pa po? Ano pa po? Frustrated. Wow, galing kay Coach Francis. Pag-pray na nga natin, Lord, bigyan mo nga po asawa si Coach Francis. Frustrated. Malungkot. Embarrassed. Sobrang lungkot na lungkot po siguro si Joseph during that time. Kasi bakit mahal mo eh? Minahal mo, sinama mo na sa plano mo, panghabang buhay yung plano mo, tapos biglang may papasok na senaryo, may papasok na pangyayari na hindi nyo inaasahan. At mas malala pa to sa napahiya eh. Kumbaga parang, siguro sa side ni Joseph, parang may personal betrayal dito. Siguro sa isip-isip ni Joseph, nagtiwala ako sa'yo eh. Minahal kita eh. Nirespeto kaya nga, lumuhod muna ako para bago ko sabihin sa'yo na, will you marry me? Kasi nga, magpapakasal tayo, seryoso ako sa'yo. Now,
Dahil nangyari po yun, ano na nangyari? Ano na pong mangyayari? At during that time po, in their culture, kapag ang isang tao po, ang isang magkasintahan ay, kumbaga, magsasama na into a marriage, wala na pong atrasan yun. Kasi the moment na may isa lang po na umatras po doon publicly po, kahihiyan yun sa kanila. Nandiyan po ba tayo? Kahihiyan yun kung maghahabang buhay nilang bibit-bitin yun. Imaginin po ninyo, nakaplano na lahat. Tapos in just one instant, unexpectedly, may dumating na sitwasyon sa buhay mo, nakakaya, feeling mo parang, Lord, bakit ganon? Pinlano ko naman ang lahat, pero dahil dumating na ako sa sitwasyon na ito, hindi ko na alam kung anong gagawin. Totoo po ba yun? Nalagay na po ba kayo sa point na ganon? Planado mo lahat, alam mo kung anong gagawin mo eh. Kasi diskarte mo, strategiya mo. Kaya lang, totoo po ba yun? Minsan iaalaw tayo ng Diyos na dumaan sa sitwasyon ng buhay natin para dumating tayo sa punto na hindi na natin alam kung anong gagawin natin. Even Joseph did not know kung anong kanyang gagawin. Sa side ni Mary, imagine niyo naman po si Mary, wala naman siyang ginagawa, nabuntis siya. Isipin niyo po yun. Wala siyang ginagawang mali. Tama po ba? Tama naman yun eh. Nabuntis siya all alone with the help of the Holy Spirit, conceived by the Holy Spirit. Bakit? Kasi nag-yes siya sa Panginoon eh. Sige Lord, kung ako ang gagamitin mo for the transformation to turn this world upside down, then use me Lord. Kaya lang, Lord, bakit naman ganon? Si Joseph, hindi ko alam kung makakabalik pa ba siya sa akin. Hindi ito yung in-expect ko, hindi ito yung in-anticipate ko, Panginoon. Have you ever been into that kind of situation, mga kapatid? Lord, hindi ito kasama sa plano ko. Nandyan po ba kayo sa point na yon, mga kapatid? Magpapasko na pero feeling mo lahat ng plano mo nasira ngayong taon ng 2024. Maaring yung plano na nasinet mo, maaring ilan natuloy, pero mostly sa mga nangyari sa buhay mo, hindi mo na-expect. Ilan sa inyo maaring, sige, subukan ko, 2024, mag-iiba ako ng field, magtatrabaho ako. Nagsipag ka naman, nagtrabaho ka, tapos bigla na lang, suddenly, wala sa plano mo, bigla kang nilay off, wala sa plano. Maaring ilan po sa atin sa buhay mag-asawa, pinangako ninyo, I wanna be faithful to you, magiging faithful ako sa iyo. Dumaan kayo na 2024, dumaan kayo ng rocky season ng buhay niyo, wala sa plano. Sabi mo sa katabi mo, wala sa plano. Ang nasa isip mo lang, ang plano mo, taas ang kamay ng mga magulang na naririto. Sige po, taas ang kamay. Ang plano mo lang naman, maitaguyod mo ang iyong mga anak, mapalaki mo sila ng maayos, pero hindi mo in-expect taon. Itong taon ng 2024, maybe for some of us, for the previous years, wala sa plano mo, pero lumalaki sila na parang feeling mo, drifted sila away from you. Wala sa plano mo yun. Ang plano mo lang, gusto mo silang palakihin ng maayos, gusto mo silang palakihin na nararamdaman nila yung pag-ibig na galing sa'yo. Wala sa plano na mga nangyayari sa buhay mo. Hindi mo hiniling na magkaroon ka ng mga sakit ng ulo ngayon ng taon ng 2024 at taas ang kamay na dumadaan ng sakit ng ulo at dumaanan sa sakit ng ulo ng taon ng 2024. Wala sa plano mo ma-demote ka, wala sa plano mo na dumaan ka sa kalungkutan, wala sa plano mo na masaktan ka, dumaan sa point ng buhay mo na mag-battle ka pagdating sa kalusugan mo, wala sa plano. At dahil wala sa plano mo, definitely, tingin po kayo sa akin mga kapatid, in short, hindi mo ginusto yung ibang mga nangyari sa buhay mo. Are you here with me? Lord, wala to sa plano ko eh. Planado ko na, kaya nga nag-seek first kasi Lord, alam ko Lord eh. May nakaset ka sa akin direction mo, pero Lord, where are you bringing me? Hindi ko maintindihan ka, Panginoon. But let me encourage you, mga kapatid, this short passage to each and every one of you, this short reminder to each and every one of us, that you don't have to understand the plan to trust God has a purpose. Hindi natin kailangang maintindihan yung plano. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon maiintindihan natin yung plano ng Diyos para sa atin. Yes, kung may plano tayo, plano natin yun, alam natin lahat yun. Pero sometimes, iaalaw tayo ng Diyos na dumaan sa mga moments ng buhay natin where His plans will prevail in our lives. And all we need to do is what? Lord, magtitiwala lang ako. Kung Lord, nilagay mo ko, nilaw mo ko na dumaan sa sitwasyon na ito, just like Mary and Joseph, Lord, all I have to do is to trust your greater purpose.
Kaya nga po sabi ng Bible in Proverbs chapter 19 verse 21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevail. Dami mo ng pinlano, ang dami mo ng mga nakaset na agenda this year o maaaring pagpasok ng 2025. Pero basahin po natin sa Pinoy translation, maraming pinaplano ang tao, pero yung gusto ni Lord ang mangyayari. Not our will, pero yung gusto ni Lord. Sovereignty ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. So ano ngayon? Kung dumaan na ako sa point na ganun, kung nandun tayo sa kalagayan at nandun ka sa kalagayan wherein, just like Mary and Joseph, you have been brought into a situation where you just don't know what to do anymore. Lord, wala to sa plano ko, pero anong gagawin ko? Anong gagawin natin? Are we going to trust ourselves? Lord, sige, kakayanin ko pa ang lahat ng ito. Or are we going to trust the purpose of God in our lives? Tuloy po natin ang basa. Ano po nangyari ngayon? Nung plano na po, ano nang plano ni Joseph nung binasa po natin? Plano niyang alin? I-divorce. Hiwalayan ng alin? Ng palihim. Ngayon, eto na po, pagpasok ng 20, verse 20, habang pinag-iisipan ito ni Joseph, eto na, nagpakita sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon at sinabi ng anghel sa kanya, Joseph, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Mary. Nagbuntis siya dahil sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Do not be afraid. Huwag kang matakot. Sa mga panahon, kapatid, na hindi na natin alam kung anong gagawin natin, God will reveal Himself to us and will say to you, Nak, don't be afraid. Panginoon, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Lord, I don't know. Hindi ko alam, Lord. Wala to sa plano ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, Panginoon. But the Lord is reminding each and every one of you today, do not be afraid. Sabi mo sa dalawang katabi mo, huwag kang matakot. Amen? Wait, what, Lord? Talaga? Magtitiwala ako sa'yo? Yes. Why? Kasi may ginagawa ang Diyos. Tuloy po natin ang basa. Sabi ng anghel sa kanya, huwag kang matakot dahil bakit? Nagbuntis siya dahil sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Verse 21, magkakaanak siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa kanya dahil ano? Ito ang purpose ng Diyos. Sa mga panahon na hindi natin maintindihan ang plano ng Diyos, God will reveal His greater purpose in our lives. Ito ang purpose ng Diyos. Bakit niya inalaw yung mga pangyayari na hindi inaasahan ng tao, na hindi inaasahan ni Mary at ni Joseph? Ito po, dahil bakit? Dahil ililigtas niya sa kasalanan ang mga kababayan niya. Hindi ka matatakot kasi bakit? Ipapaalala sa iyo ng Diyos, ipapakita sa iyo ng Diyos, i-remind niya sa iyo, Nak, kaya ka dumaan dyan. Hindi dahil para ma-shaken up lang yung pananampalataya mo, hindi para guluhin lahat ng mga pinlano mo, pero Nak, nag-i-intervene ako sa iyo, kaya ka hindi matatakot kasi bakit? May greater purpose ako sa buhay mo. Are you here with me, mga magulang, mga kapatid? Sabi doon, ang greater purpose, kaya kayo dumadaan dyan, sabi ng anghel, because He will save His people from their sins. Whatever it is that you are going through right now, church, mga magulat, mga kapatid, there is always purpose in what you're going through right now. Even in the pain that you're going through, there is always purpose in that. At hindi sa lahat ng pagkakataon maiintindihan natin. Hindi sa lahat ng pagkakataon maganda sa pakiramdam. But we have to understand, Lord, if this is what I am seeing right now, Lord, magtitiwala po ako sa iyo because your ways, your thoughts are always higher than my thoughts. Your ways, higher than my ways. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung plano ko, Panginoon, Lord, higit pa ang plano mo sa plano ko. At kung may mga pagkakataon man, Lord, na doon sa mga moment na nag-i-intervene ka, at madalas, Panginoon, hindi ko ito ginugusto. Church, God often interrupts our plans with His purpose. Planado mo, but if God will want to reveal Himself to you,
God will want to show you His purpose. I-interrupt niya. I remember what Coach Francis has shared last Sunday. Naalala niyo po yung story ni Coach Francis. May plano na eh. Nakaplanado na. All set. Tapos sasabihin ni Pastor sa kanya, hindi, anong pinaka-word? Harangin ni Lord yan. Why? Because we may not understand it eh. Kasi Lord, bakit ganun? Ayaw mo ba akong maging masaya? Ganun tayo eh. Lord, ito yung ikaliligaya ko eh. Lord, ito yung gusto ko. But the Lord knows the best. It may be good for you. It may be good from your perspective. It may be the best from your perspective. But the Lord always knows the best for you. Lord, pwedeng sa paningin ko, Panginoon, itong plano ko na to na nakalatag na, Panginoon, please lang. Lord, pwede ba? 2024, pwedeng yun yung panalangin natin. Lord, 2024, walang nangyari sa mga pinlano ko. Pero Lord, pwede ba? Hayaan mo naman ako. Lord, 2025, parang awa mo na, Lord. Nananalangin na tayo na, Lord, parang awa mo na. 2025, Lord, please lang, yung lahat ng mga planado ko, Lord, please, plansya mo na, Lord. Pinangungunahan na natin ang Panginoon. But most of the times, God will allow you to be in a position, to be in a place where you feel like, Lord, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kasi hanggat inaalam mo ang lahat, hanggat alam mo ang lahat, little did we know, nagdidrift away yung mga plano natin, diskarte natin, lumalayo tayo sa kung ano talagang gustong ipangyari ng Diyos sa ating pong mga buhay. And sometimes, the only best way is to interrupt your plans so that you can fully see what God is doing in your life. Mary and Joseph did not know what to do. Di nila alam. Lord, pero, lo and behold, grabe, isa sila sa ginamit ng Panginoon for the whole transformation of the world. And up until today, we are experiencing it. The reason why we experience Christmas, it's because there's these two people na nung mga una, nagplano, pero hinayaang si Lord, ang plano niyang masunod. Up until today, we can reap what they have decided. What they have decided on that day. At masasabi mo na lang, fast forward, Lord, thank you. Thank you, Lord. Kasi bakit? Magpapasalamat ka sa Panginoon dahil may mga pagkakataon na meron siya mga win and hold sa buhay mo. Meron siya mga hinarang sa buhay mo. Meron siya mga, kung may mga pinlano ka, may mga sinira siya sa plano mo. Hindi para palungkutin ka. Hindi para palungkutin ang Pasko mo. Hindi para sirain ang diskarte mo. Hindi para sirain ang lahat sa buhay mo. Hindi. Because God knows what He is doing. And sooner or later, you're gonna realize, and you're able to say, Lord, thank you. Kasi, Lord, buti na lang. Do you want to have that kind of prayer? Lord, buti na lang. Salamat, Lord. Kasi, pinangyari mo o hindi mo pinangyari. Either ways, Lord, buti na lang. Buti na lang, Panginoon, nagtiwala ako sa iyo. Kasi Lord, ngayon nakikita ko kung bakit mo inalaw yun mangyari sa buhay ko. Okay. Now I understand. Ngayon, hindi mo naiintindihan. Ngayon, hindi mo maatim, hindi mo malirip sa iyong mga isipan, sa iyong puso, kung anong ginagawa ng Diyos sa buhay mo. But I hope and I pray, sooner or later, you're gonna say unto the Lord, Lord, salamat po. Buti na lang, Panginoon, hindi mo pinangyari o pinangyari mo. Lahat ito ay para sa kapurihan mo, hindi lang para, Lord, lahat ito para sa iyo, Panginoon. And all that I'm going to do, God, is to trust you even when I don't understand your plan. But I'm going to trust your purpose, Lord. Kasi bakit? Verse 22. Nangyari ang lahat ng ito, Matthew chapter 1, verse 22, para matupad ang sinabi ng Panginoon sa prophet. Nangyari lahat ng yon, even in the most unexpected way na nangyari sa kanilang mga buhay. Sabi doon, nangyari ang lahat. Sabi mo sa katabi mo, nangyari. Kapatid, nangyari na lahat ng nangyari sa iyo para mapapurihan ng Panginoon. And this is what happened to the birth of Jesus Christ. Ang sinabi ng Panginoon sa prophet, verse 23, maglilihin ang isang birhen at magkakaanak siya ng isang batang lalaki at tatawagin siyang alin? Emmanuel.
ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Up until today, kapatid, even when you don't understand the plan that God has for you, kasama natin ang Diyos. That is the revelation that God wants to instill into our hearts today. Kapatid, sa mga panahon na hindi mo maintindihan kung anong ginagawa ng Diyos sa buhay mo, the story of Christmas will remind us that even if our plans has been disrupted, even if our plans has been distorted, but God's plans and His purpose will always prevail in our lives. At sige, pabalakpakan po natin ang Panginoon. At kahit sa mga panahon na wala ka ng plano sa buhay, isa lang ang gagawin natin, Panginoon. Kung sa mga panahon na, Lord, hindi ko na alam kung anong ipaplano ko sa buhay, isa lang gagawin ko, magtitiwala ako sa iyo. And don't worry, church, because sa lahat ng pagtitiwala natin sa Panginoon, pinapatunayan lang ng Diyos that the essence of Christmas is Emmanuel. God is with us. God is going to be with you in the beginning of your year. If God has been with you in the beginning of this year, 2024, pinapatunayan lang ng Diyos that God is going to be with you even up until today, hanggang sa matapos ang taon na ito, hanggang sa simula ulit ang panibagong taon ng 2025, God is still going to be with us. Mangyayari na lahat na mangyayari, pero sasamahan pa rin tayo ng ating Diyos na buhay, because the God that we serve is a good God and a faithful God in our lives. Tatayo po tayong lahat ngayong umaga po na ito. Shall we all close our eyes right now and bow down our heads? I have a question for you today, church. Isa ka ba doon sa mga taong na-disrupt ang mga plano ngayong taon ng 2024? Especially if you're that person who loves to plan. Lahat nakaplano na sa'yo. Pero dumating sa point ng buhay mo, isa ka dun sa mga taong yung lahat ng mga plano na yun na nangyari sa buhay mo seem to have been distorted. Seem to have been disrupted. Nasira, nawala sa plano. May mga nangyari sa buhay mo na hindi mo inaasahan. And you just don't know what to do. Just like Mary and Joseph, who have experienced the most unexpected situation in their lives. Planado na, all set na lahat. But little did they know na yung pinaka-unexpected na nangyari sa buhay nila ay isa sa magiging malaking milagro na mangyayari sa buong mundo. Today, you may not understand what you are going through right now. But if God has allowed you to be in that situation, little did you know that what has happened to you, what happened to you this year, is part of God's miracle in your life today. Hallelujah. If you will only trust the Lord, magtitiwala tayo sa Panginoon. Panginoon, sa mga panahon, Lord, na nangangamba na kami, hindi na namin alam kung anong gagawin. Lord, ibalik mo po kami sa plano mo. Ang dami namin gustong planuhin, Lord. Pero Lord, yung gusto mo pa rin mangyayari. That's why, Lord, we are here today, God, putting our trust to you. Putting our hopes on you, oh God. Because, Lord, hallelujah, the true essence of this Christmas, Panginoon, Lord, kahit na napakarami nangyari sa aming kapaligiran, napakarami nangyari ngayong taon na ito, but Lord, thank you for reminding us, God, that you are our Emmanuel. You are with us in the highs and lows, in the good plans and the disrupted plans, God, you are always with us. That's why, God, hallelujah, magtitiwala kami sa iyo, mananampalataya kami sa iyo, Panginoon. Today, church, hallelujah, I don't know about you, but as a sign that you are putting everything into His loving hands, as a sign that you are trusting His greater purpose in your life right now, maaari po bang itaas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon bilang tanda, Lord, not my plans, not my ways,
but yours be done. Mangyari na ang lahat ng ito, Panginoon. Lord, in good times and in bad times, God, kasama ka namin. We will worship you, Lord God. Let's worship the Lord today, church. Let's put everything unto the Lord. Let's trust the name of the Lord in this place right now. Hallelujah, hallelujah. Jesus, ikaw ang aking gabay. Let this song minister into your hearts right now. Pagmamahal mo sa akin ay walang kapantay. Di man ako karapat-dapat, pinili mo at minahal. Jesus, Jesus, ikaw ang aking gabay. sa mga panahon na hindi namin alam anong gagawin, Panginoon. Pagmamahal mo sa akin ay walang kapantay. Di man ako karapat-dapat, pinili mo at minahal. Dumaan man ako sa pagsubok, wala akong katatakutan, pagkat ikaw, O Jesus, ang kasama. Sabihin natin sa Panginoon, hallelujah, Jesus. Jesus, di mangangapa. Sa anumang sitwasyon, Jesus, sa'yo'y mamamagasa. Di man maunawaan, basta't kasama kita. sabihin natin, Panginoong Jesus, Jesus, di mangangamba. Jesus, sa'yo'y mamamagasa. Di man maunawaan, basta kasama kita. oh Jesus. Jesus, Sabihin natin sa Panginoon, magangamba. Jesus, sa'yo'y mamamagasa. Di man maunawaan, basta kasama kita. Aking Panginoon, aking Panginoon. Let's worship the Lord today, church. Aking Panginoon, di mangangapa, di mangangapa. Oh, Susunod sa'yo, buong buhay ko'y sa'yo lang. susunod sa'yo. Susunod sa'yo, buong buhay ko'y sa'yo. Sabihin natin sa Kanya, Susunod sa'yo, buong buhay ko'y sa'yo. for the last time, susunod sa'yo, Panginoon. Susunod sa'yo, Isa lamang ang aming gagawin. buong buhay ko'y sa'yo. Jesus, di mangangapa. Jesus, Oh, Jesus. sa'yo'y mapapagasa. Di man maunawaan, basta't kasama kita. Oh, Jesus. Jesus, di mangangapa.
sense in my heart today, some of you who are here in this place, ang hirap sa'yong i-let go nung plano mo. Some of you right now find it so difficult to let go of their plans. Today, God wants you to surrender all your plans to Him. Surrender all your plans to Him. Surrender it all. Surrender it all. Let's surrender everything to the Lord. Panginoon, lahat ng mga gusto ko, lahat ng mga plano ko, Panginoon, it's not easy, but Lord, I live it up into your hands. I live it up into your hands. Lift it up. Lift it all up to God. Lift it all up to God. Di ka mangangamba. Dadaan ang pagkapaskuhan, papasok ang panibagong taon. Hindi ka mangangamba kasi kasama natin ang Panginoon. One more time, habang nakataas ang ating mga kamay, Jesus, declare this song. di mangangamba. Jesus, sa'yo'y mamamagasa, di man maunawaan, basta't kasama kita. One more time, let's sing. Jesus, Di mangangamba. Jesus, this is our song, Lord, to you. mamamagasa, di man maunawaan, Sama kita, di man maunawaan, di man maunawaan. di man maunawaan, basta't kasama kita. Aking Panginoon. Lord, simula sa araw na ito, samahan mo po kami. Sa mga panahon na hindi namin alam kung anong gagawin, sa bawat pagkakbang, Lord, samahan mo po kami. Sa mga panahon na hindi namin alam kung anong dadaanan namin, may you be the light unto our lamp, O God. Hallelujah. Lord, a lamp unto our feet, Lord God. Lord, salamat po, Panginoon, because alam po namin that in every situation, Lord, you are with us. You are with us. Walang pangangamba, Panginoon, because our confidence, our assurance, Lord, ay yung salita. Kapatid, hindi tayo matatakot na harapin ang panibagong taon. Dahil ano man ang mangyayari, sasamahan tayo ng Panginoon. Sasamahan tayo ng Panginoon. Receive that today, church. Hallelujah. That the true essence of this Christmas is our Emmanuel. God with us. God is with us. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Today we can celebrate Christmas because, Lord, Mering-meri ang Christmas dahil ikaw po ang sentro ng aming mga buhay. Ikaw ang sentro ng aming pamilya. Ikaw ang sentro ng bawat relationship. Ikaw ang sentro ng lahat ng ginagawa po namin. Sa iyo naming maingat ay binabalik ang papurit pa sa salamat sa tanging pangalan ni Jesus. At ang lahat ng mga mering-meri ang Christmas ay magsabi ng Amen and Amen. Kung nakaabot po kayo sa dulo ng preaching po na ito, nais po namin kayong pasalamatan na nagmumula sa aming mga puso sa inyo pong pagsuporta at pakikinig ng salita ng Panginoon na handog po sa inyo ng Light Church May Kawayan. Truly indeed, that through this platform po, marami na po tayong naabot sa paanan ng Panginoon for His glory and for His honor. And ngayon pong oras na ito, kung nais nyo pa pong suportahan ang gawain ng Panginoon, you can easily finance and support and give sa ating pong platform sa gawain ng Panginoon. Pwede po tayong manood ng ating pong mga live stream. Meron po tayong worship Sunday services po every Sunday. That is 10:30 a.m., 1 p.m. for the youth, 4 p.m., 7 p.m.,
and 11 p.m. po, Philippine time po yan. Maraming salamat po ulit sa inyong time. At sa susunod po na ating po mga preachings, patuloy po nating suportahan. Maraming salamat po and shine for Jesus.